Palagi lang nagbabanta ang pagmamahal ng mga langis. Kuryente. Nagbanta na naman, hindi lang yan banta, matagalan na yan mahal. Wala namang solusyon ang ating bangag na Pangulo kung anong gawin. Dahil palagi yan nag-i-increase dahil yung mga contributor niya noong nakaraang eleksyon hanggang ngayon ay nagbabawi pa ng kanilang puhunan sa eleksyon. Kaya mahal ang kuryente, mahal ang langis, mahal ang gas, lahat mahal. Eh si Mahal na lang ang hindi na di ba? Buhay pa ba si Mahal? Buhay pa? Buhay pa? Wala. Si Mahal na lang hindi tumaas eh. Pero wala na pala. Nauna na si Mahal kay Enrile. Nauna na si Mahal kay Enrile. Kaya nga, tayo hanggang ngayon, akala natin, babangon tayong muli. Di ba yun ang salita ni Bongbong? Noong nangampanya siya, sinamahan pa natin, tinulungan pa natin. Babangon tayong muli. Ang putang ina niyang bangon. Babangon para magnakaw. Dahil yun ang turo ng kanyang ama sa maliit pa siya. Sabi ng kanyang ama, bungit, gayahin mo ako magnakaw pag ikaw ng presidente. Yun ang nangyari sa bansang ito. Puro magnanakaw. Kung nagnakaw si bungit, siyempre, magnakaw din ang lahat ng mga nakapaligid sa kanya. Tama o hindi? Tama! Yan, nagsalita ng kasabuan nila na magnanakaw, si Saldico. Dahil, papatayin nila si Saldico dahil yun ang implementor ng kanilang nakaw. Di ba? Lumalabas na ang mga resibong pinalabas ni Saldico. Noong mga nakaraang rally, sumisigaw lang ang mga tao na ikulong na yan, mga kurakot na yan. Ngayon, tanungin ko kayo, sinong ikukulong? Marcos! Si Marcos na. Kasi andyan na yung resibo. So ngayon, labas kayo, mga sumisingil na ikulong at ikurakot. Dahil blanco, walang salita sinong ikulong noong last September 21 na rally. Napuno ito ng mga tao. Sumisigaw. Ilan lang ang sumisigaw. Kami lang ata, tayo lang ata. Ang sumisigaw, simugaw na Marcos resign, Marcos alis ka dyan. Pero halos lahat doon, mga taga-simbahan, sila po ay ano lang ang sigaw. Ikulong na yan, mga kurakot na yan. Ang tanong, sino ikulong? Ngayon naglantad na yung mga kasamahan ni Marcos na binuko na siya pala ang utak. So dapat si Marcos ang ikulong. Ikulong natin dahil he failed us when we helped him rise to power because we thought na hindi siya kagaya ng kanyang ama na magnanakaw. So nung umupo siya, anong una niyang ginawa? Binura niya ang Anti-Corruption Commission. Doon pa lang, nalaman na rin natin na yan pala ang kanyang pakay na magnakaw siya. Kaya binura niya ang Anti-Corruption Commission. Natunugan ni Vice President Sara na ito pala ang gagawin ng Bongbong Marcos, Martin Romualdez at mga Rimulya na magnakaw sa pira ng bayan at panindigan nila ang mga ginagawa nila. Naglalagay ng mga tao doon para sila panindigan na hindi sila magnakaw. Umalis si Sara sa Unitim at naging kritiko. Binulgar niya ang mga masasamang balak. Ang gini ni Bongbong, siya daw ang nagbulgar sa korupsyon. Putang ina mong buwang ka, baliw ka. Ikaw ang gumawa. Tapos ang kinin mo, sa bagay, inangkin mo pala ngayon na ikaw ang magnanakaw. Di ba? Ngayon, sinundan ng totoo yung sinabi mo nang nagbulgar si Saldico. So ngayon, taong bayan, sino ang kurakot?
Sino ang ikulong? So yan ang sasabihin nating lahat, na ikulong na si Marcos. Dahil, alam nyo po, tayo po ay binubuisan. Kahit yung namamalimos, yung kita niya, binili na pagkain, tubig, binubuisan. 12 sistema ng buwis ang ating binigay sa gobyerno. Balikan ko po, tayong lahat na sektor na buwisan tayo. Pulis, militar, lahat na tayo, walang accepted sa. Kawawa mga nasa gobyerno Kasi automatic yung kaltas ng buwis natin. Lahat na buwis natin, automatic na kinaltas. 12 taxes ang ating inambag sa gobyerno natin. Tanungin nyo, sino ba ang gobyerno? Si Marcos ba o ang taong bayan? Ang taong bayan ang gobyerno. We, the sovereign Filipino people. Paano tayo nabuhay? Nabuhay tayo sa pamamagitan ng ating taxes, ng ating buwis. Ngayon, nagtalaga tayo ng Chief Executive Officer o Presidente ng bansa. Nilagay natin siya, pinagkatiwalaan siya na itong pira ng taong bayan. Ayosin mo, Bongbong Marcos, para sa ikabubuhay ito ng taong bayan na siyang nag-ambag ng mga buwis. Ngayon, nandoon si Bongbong Marcos bilang presidente. Ngunit anong ginawa ni Marcos? Instead, nagamitin ang pira para sa ikabubuhay ng mga Pilipino. Ninakaw niya, nilustay niya kasama ang mga kasabot niyang politiko na kaalyado niya. Oy! Andito na! Dumating na ang ating mga kasama. Dumating na. Ito, walang kulay Wala tayong color o reliyon. Tayo po lahat ay Pilipino na sumigaw na alisin na ang namumuno sa ating gobyerno na si Marcos Jr.